Magandang hapon po ulit mga kapatid at tuloy-tuloy po tayo doon po sa pinag-uusapan po natin na resback ko na by September po ay iba na po pag-uusapan ho natin at ngayon po ay kung nakaraan po pinag-uusapan natin ay resback from shortcomings. Ngayon naman pag-usapan po natin resback from wrongdoings. Ano pagkakaiba ng shortcoming sa wrongdoings? Of course, I know that you know. Pero para lang po mas simplify, ay gusto ko lang pong, I want to put it this way. Pag sinabi nyo pong shortcomings, these are the things that you must do but you fail to do. No? Ito po yung mga bagay na dapat gawin pero hindi nagawa. Pag sinabi naman pong wrongdoings, these are the things that you must not do, but you do. You still do. Yan. Mga hindi dapat gawin na nagawa. So ulitin ko po pag sinabi pong shortcomings, mga hindi dapat gawin, pero nagawa o nagagawa. Pag sinabi pong wrongdoings, mga bagay na hindi dapat gawin, pero nagagawa o nagawa. Yan. At pag sinabi pong wrongdoings, madalas po siyempre ay iniisip po natin pag sinabing wrong yung mga bagay na mali lang. No? Pero alam po ninyo, pag sinabi pong wrongdoings, sakop po niyan yung mga bagay na masasama, hindi lang mali. So when we say wrongdoings, we are not just talking about errors, we are talking about evil. We are not just talking about wrongs per se, but about wickedness. Hindi lamang po sa mga bagay na mali. Nagkamali lang, wow, mali. Hindi lang o ganon. Kundi mga bagay po na masasama. Okay, tingnan mo natin ito Again, sa Resbacker edition po natin, meron pa tayong mama na pag-uusapan. Ang pangalan po niya ay si Saul. Si Saul po, eventually, siya po ay naging si Paul. No? Naging Apostle Paul. Yun pong change of name ay nagpapakita rin po talaga ng itong mamang ito mula sa ganitong kwento ng buhay na talaga pong masama, nagkaroon po ng pagbabago, naka-resback po siya. Tingnan na lamang po natin ito sa verse 13 up to 16 ng Acts chapter 9. Sabi rito, but Ananias answered, Lord, I have heard many about this man. Sino po yung this man? Who's the man? Wala pong iba po kundi si Saul, no? Bakit ganoon sabi ni Ananias? Sabi kasi ng Panginoon kay Ananias, puntahan mo tong mamang ito. Bulag ngayon patungan mo ng kamay. Pag-pray mo siya, gagaling siya, makakakita siya uli. No? Sabi kaya nagreklamo si Ananias, hindi naman nagreklamo, nagtanong kay Lord. Sabi niya, Lord, marami ako narinig tungkol sa mamang ito, no? Na ano raw yung kanyang ginawa? Verse 13. How much evil, pakisabi po ng malakas, evil, no? How much evil he has done to your saints at Jerusalem. So yun po, no? Sabi ni Ananias, Lord, tong si Saul na pinapapuntan nyo sa akin, ang daming masasamang ginawa to sa mga banal ninyo, sa mga mananampalataya ninyo sa lungsod ng Jerusalem. Kasi nga po, si Apostol Pablo, nung hindi pa siya Christian, ang ginawa po niya, ay talaga pong, siya po yung isa sa mga pangunahing taga-usig ng mga Kristiyano. As in, nung patayin nga po si Esteban, no? Siya pa yung naging caretaker ng damit ng mga pumatay. No? Nagubad sila ng damit bago nila i-stone to death itong si Esteban, bago nila pinagbabato. So, talaga pong against siya sa Kristyanismo. Tapos yun nga, mayroong time pumunta siya sa Damascus at yun nga po para arestuhin yung mga Kristiyano. No? Kaya ito po ang tuloy na sabi ni Ananias sa Panginoon. And here he has authority from the chief priest to bind all who call on your name. Lahat kaming nasa Damascus. Sinadya pa niya talaga kami rito para arestuhin. Sabi po ni Ananias. Pero ito po ang sagot po ng Panginoon sa kanya. But the Lord said to him, Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Verse 16, for I will show him how much he must suffer for the sake of my name. No? So, grabe, mula po dun sa evil na si Saul, sa verse 13, pagdating po sa verse 15, sabi ng Panginoon, He will be my instrument
Pagdating po sa verse 16, at itong instrumento kong to, talagang kahit anong mangyari rito, kahit ang dami niyang magiging suffering, magtutuloy-tuloy ito. No? So, let's talk about that. No? How to rest back from wrong doings. Okay, ano ba ang dapat natin gawin? Number 1, tigilan ang kasamaan. Tigilan ang kasamaan. Anong ibig sabihin? Mga kapatid naman, siyempre, gusto kong makabawi mula sa kasalanan, mula sa kamalian. Unang-una mong gawin, tumigil ka. Diba? Tingnan nyo po, mayroon po tinatawag na downward spiral. Pag sinabi pong downward spiral, yung paikot-ikot tapos, pero pababa ho siya, diba? Pababa. Alam nyo po, ang tao po na nabubuhay sa wrongdoings, ang buhay niya, downward spiral. Ibig sabihin, halimbawa, nag-umpisa dito, mayroon siyang ginawa na masama o ginagawang masama, inuulit po niya, kaya paikot spiral Inuulit niya, pero yun pong pag-ulit-ulit, hindi po siya cycle na andun siya, tapos inulit niya paikot-ikot lang na gano'n. Hindi po gano'n ang buhay ng taong nabubuhay sa wrongdoings. Nilalong hindi po ganito. Meron siyang ginawang masama, pagkatapos inulit niya, tapos pataas pa ng pataas yung buhay niya, upward, paganda pa ng paganda yung buhay. Hindi ho, no, walang upward spiral sa taong nabubuhay sa masama. Ang mayroon po ganito, downward spiral. Gumawa ho siya ng masama, inulit, paulit-ulit, hanggang po sa pababa ng pababa, hanggang po sa bagsak na siya. So yung dati po na buo ngayon, wasak na. Yung dati po ayos, ngayon sira na. Dati nasa taas, ngayon baba na. Kasi nga po, yun po ang idinudulot ng wrongdoing sa buhay ng isang tao. No? At marami na po nakapagpatunay yan. Naranasan na po nila sa buhay nila. No? Yung iba nakakilala sa Panginoon. Eventually, kaya nakukwento nila. Yung iba hindi nakakilala sa Panginoon. Ngayon, nabubuhay na bagsak. Yung iba patay na. Kasi nga po, yun nga po yung downward spiral. Kung mayroon palang downward spiral, kapatid, halimbawa gumanito yung buhay mo, gumanito, aantayin mo pa ba na pumunta talaga sa babang baba? Iba yung iba, inantay pa talaga na makababa, no? Yung as in, sagad na, no? Yung walang-wala na, saka palang titigil. Hindi! Kapag downward spiral yan, isang ikot pa lang, itigil mo na. 2 ikot pa lang, itigil mo na. Kalagitnaan pa lang, no? Tumigil ka na. Bakit? Kasi para din yan sa kabutihan mo. Tingnan niyo po itong 1 Peter 4 verse 3. Sabi po ng Panginoon sa pamagitan naman nitong si Apostol Pedro, no? Sabi sa kanya, sabi sa pamagitan niya, for the time that is past suffices for doing what the Gentiles do. Ano raw, simpleng Tagalog, sabi niya, sapat na ang panahon na ginugol nyo sa kasamaan. Sapat na ang panahon na ginugol nyo sa paggawa ng ginagawa o gustong gawin ng mga hintil. Sino yung mga hintil? Yung mga walang pagkakakilala sa Diyos, mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Sila po yung tinutukoy. No? At sabi niya sa mga mananampalataya, mga kapatid naman, no? Tigil naman na. Sapat na. Tama na. Diba yung iba po kasi, akala nila kulang pa, no? Akala nila, wait lang, no? Sandali lang. Hindi ho, sapat na. Sabi niya, so kahit anong edad mo, sapat na. Okay? Halimbawa, yung iba kasi sabi, bata pa ako, pastor so patatagalin mo pa talaga, no? Kahit sandali pa lang, wag mo nang katandaan yan. Wag mo nang patagalin. Yung iba naman, masyado nang matagal. Kamamatayan mo na yan? Diba? So, anong dapat gawin pag sinabi pong wrongdoing? Sabi niya, sapat na ang panahon na ginawa nyo yung mga bagay na iyan. Yung iba po kasi kahit mga Christian, minsan hindi nila nakikitang sapat na. Parang ayaw nilang tuldukan talaga. No? Kahit masama, ayaw tuldukan. No? Pwede ba kapatid, no? Kung ano man sinasabi sa iyo ngayon ng Panginoon, tuldukan mo na yan. Sabi niya, sapat na yan. Okay, tingnan niyo po, nagbigay dito ng ilang example ng mga sapat na daw. Ano raw yung mga yon? Ito yung mga gawain ng mga hindi na naniniwala sa Diyos. Sabi niya, the Gentiles, ano raw? They live in sensuality. Nabubuhay sa kahalayan, nabubuhay lang sa pleasure. Kung ano lang yung masarap sa laman, no? Ano lang yung nai-enjoy nila. No? They live in their passions, hindi yung mga tamang passion. Of course, there's a godly passion, pero ito raw po yung mga passions na masama, mga hilig, mga bisyo, mga gustong-gustong gawin kahit nakakasama. Ano pa? Drunkenness. Sabi niya, paglalasing
orgies, so alam naman po natin yan, ito po yung may mga group sex, mayroong kasama, sa panahon natin ngayon, of course, may kasamang drugs, may kasamang inuman, may kasamang kung ano-ano pa, orgies, drinking parties, o yung mga born again dyan, nakala nyo okay lang yung, social lang, no? Drinking parties, no? Ano sa Tagalog yan, no? Simple lang, inuman. Inuman sa kanto o sa harap na sari-sari store. No? Ngayon, bawal ho ngayon. Pero kahit pa saan yan, sabi, pag drinking parties, no, tigilan na yan, tama na yan. Diba? Sapat na yung nainom, nakailang bote ka na ba? No? Nakailang case ka na, mula pa nung mag-umpisa ka. Iba kasi sabi, nakakadalawang case pala ako, pastor, pwede makasampo. No? Come on, kahit nakakaisang bote ka pa lang, tumigil ka na. Huwag mo nang patagalin. No? Ano pa? And lawless idolatry. No? Mga pagsamba sa Diyos-Diyosan na may kasamang mga masasama na ginagawa sa harapan ng Panginoon. The point is, whatever that is, kapatid, na masama, na pambababae, masamang bisyo, pornography, maling relationship, okay, at kung ano mga kung anong masasamang gawain para lang kumita ng pera. Alam po ninyo, ang sabi ho ng Panginoon sa atin ngayon, tama na, no? Sapat na yung panahon. Okay? Antayin ko pa, kunti pa kinikita ko, pastor no? Pag nanalo na ako ng bonggang-bongga sa online sabong, no? Saka ako titigil. Ganon? No? Pagkadabi ko nang naloko, no? Pag kumita na talaga ako, saka ako titigil. No? Come on, sapat na, No? Sapat na, kapatid. Okay? So tigilan ang kasamaan. Number 2, tiisin ang kasamaan, no? Paano 'yon, no? Well, ganito po, Si Apostol Pablo, noon pong siya makakilala sa Panginoon, tinigilan niya ang kasamaan. Okay? At yun po dapat ang mangyari sa mga tao na nakakilala sa Panginoon. Kaya nga sabi niya doon sa verse 13, di ba? Sabi na Ananias, I have heard the evils, how much evil he has done. Pero itong evil na to, tinigilan ni Paul to ni Saul. No? Pagkatapos po, hindi lamang po siya tumigil sa evil, actually, after that, he was willing to suffer evil. Di ba sabi po dun sa verse 16, sabi ng Panginoon, I'm going to show him how much he is going to suffer for my name. At matindi si Paul. Pagkatapos ho niyan, mga kapatid, nakakilala siya sa Panginoon, di ba? Tapos, nag-umpisa na siyang maglingkod po sa Panginoon. Pero eventually po, yung mga dating mga tropa niya, yung mga dating kakampi niya, yung mga Pariseo, at yung mga religious leaders ng Jerusalem, na galit din sa mga Kristiyano, naging Kristiyano si Paul, o di bandang huli, sila na magkalaban. Diba? Bandang uli, siya na yung pinag-iinitan nila. At alam nyo ba, sa kwento ni Saul na naging Apostle Paul nga, na makikita nyo po yung kwento ng kanyang buhay, no? Ilang beses po siyang nabubugbog. Minsan mamatay-matay na siya sa bugbog. No? May mga pagkakataong nakukulong po siya. At alam nyo po kung paano siya namatay, hinatulan po siya ng kamatayan na simpleng krimen lang po niya dahil nga po sa pangangaral niya ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Okay? Tingnan niyo po yung ganung klase po ng suffering. No? Hinatulan ng kamatayan, pinugutan po siya ng ulo. Yun ang naging buhay ni Paul. He endured evil. No? Tiniis niya ang kasamaan ng tao. Tiniis niya ang masasamang mga karanasan, masasamang mga pangyayari sa buhay. Magmula nung makilala niya at paglingkuran ang Panginoon. Alam po ninyo, isang bagay po yan, na tayong mga Kristiyano mismo, mukhang yun ang kulang sa atin. Maraming tumigil sa kasamaan, hindi na sila gumagawa ng masama, pero ayaw din nila na makaranas ng masama. Right? Tumigil sa kasamaan, pero ayaw tiisin ang kasamaan. Come on mga kapatid, habang narito po tayo sa lupa, bahagi po ng buhay na may nangyayaring mga masama, mga bagay na ayaw natin. Pwedeng may magawang masama sa iyo ang ibang tao, pwedeng may masamang mangyari, part po talaga yan ng buhay. Kaya lang minsan, yung nga po yung attitude natin, diba, parang minsan, walang karapatan sa akin, no? Si Lord para ganituhin ako. Oh, come on naman no? Parang hindi mo nakita, no? Kung ano rin yung atraso mo, sa Panginoon nung mga nakaraan, di ba? Minsan, pag tayo ay nakakaranas ng hindi maganda, nung maging Kristiyan na tayo,
Minsan sa church, ganyan. Minsan sa kapatiran natin, hindi natin matiis. Di ba? Pero come on naman, i-compare naman natin kung ano ba yung pinaggagawa din natin dati. Di ba? Na kung ano rin yung tiniis ni Lord sa atin. O kaya tiniis ng cell leader mo sa'yo. Di ba? Tiniis ng magulang mo sa'yo. No? Kaya nga tiisin ang kasamaan. Yung isang kaibigan kong pastor, si Pastor Rudy, of course, kilala ng karamihan po siya sa atin. Siya po ay, yung kwento ng kanyang buhay, makulay po kasi ito. Rudy Fernandez nga kasi pangalan eh. So medyo, kwentong, showbiz yung kwento niya. Pero siya po ang totoong Rudy Fernandez. Ha? Dati po siyang, nung hindi pa ho siya nakakilala ho sa Panginoon, grabe, sobrang addict po sa sugal, may mga kabayo ho siya na mga pangarera, mga big time po na talagang talamak sa sugal, nabaon sa utang, hinahanting para patayin yung mga ganyan. Pero isa po sa pinagkakakitaan din niya dati, noon pong siya ay nagpapabalik-balik sa US, yun pong smuggling ng baril, gun smuggling. No? Kasi po sa US, mabilis bumili ng baril po doon eh. No? Alam naman natin, napapabalita yan, di ba? Kaya minsan na lang may namamaril sa kanila. Di ba? Kahit bata, biglang nakakapamaril. No? Kasi nga, maluwag sila hanggang ngayon. No? Anyway, lalo na nung unang panahon, mas madali hong bumili ng baril. Ang ginagawa ni Rudy, no? Hindi pa siya pastor noon, hindi pa siya Christian. Ha? Ang ginagawa niya, pag uuwi siya ng Pilipinas, tatanungin niya yung mga kababayan natin. Sabi niya, uwi ako ng Pilipinas, may gusto kayong ipadala? Ay, yung mga Pilipino naman, tuwan-tuwa. At sabi nila, ang bait ni Rudy. Bakit? Kasi sa totoo lang po, kapag ikaw nasa ibang bansa, at uuwi ka ng Pinas, ayaw mong ipagsabi na uuwi ka. Bakit? Kasi yung iba, padala naman nito. Sa una siguro, okay yun, pero pabalik-balik ka, nakakapagod na yun, di ba? Tapos pagbabalik ka ulit ng bansa na pinanggalingan mo, mayroon na namang ipapadala. No? May pagpapadala ng tuyo, bagoong, balut, di ba? So ang hirap. Pero si Pastor Rudy daw, nagtatanong pa talaga, may gusto ko yung ipadala, uwi ako ng Pilipinas. So na-appreciate siya. May pagpapadala ng TV, papadala ng anong mga gamit, mga appliances, no? At pagkatapos ang ginagawa raw niya pala, kaya gusto niya yung ipapadalang TV, babaklasin niya, tatanggalin niya yung lahat ng laman sa loob. Pagkatapos, yung baril na kinalas-kalas, ilalagay niya ngayon doon sa loob ng TV. Siyempre, alam niya kung ano niyang gagawin. Hindi ba ini-x-ray yung pastor? Yeah, pero alam niya kung anong pambalot. Binabalot ng foil, ng kung ano-ano, na hindi madidetect ng x-ray. No? So, pagkatapos, yun, ipapasok niya rito, pagkatapos yun yung kanyang ibebenta. No? So, yun, isa yun sa talagang pinagkakitaan niya. Pero dumating nga yung time, nakakilala siya sa Panginoon. At nung nakakilala na siya sa Panginoon, nag-umpisa siyang magpastor, at pinagpastoran niya noon, Tondo. Tapos, minsan daw, habang sila po nagpa-practice ng kanilang worship, mukhang may naingayan na kapitbahay, mukhang galing sa taas, dahil po yung bala talaga bumutas po sa bubong. No? At bigla na lang mayroong pumutok at nakita na lang si Pastor Rudy bumulagta, may tama ng baril sa ulo. No? Pero niligtas siya ng Panginoon, grabe yung sirit ng dugo, akala ng iba patay talaga siya kasi ulo eh. Kaya lang, nagtaka ang doktor, hindi tumagos sa bango. Tigas kasi ng ulo nitong pastor na to. No? Hindi tumagos sa bungo, parang balat lang. Gulat na gulat daw yung mga doktor. Saka imposible, galing taas eh. Alam nga naman, kung pa ganun, pwede pang daplis. Pa ganun eh. No? So, miracle. It's a miracle. No? Iniligtas lang ho siya talaga ng Lord. Pero the point is, gun smuggling, nung nagpapastor na baril, no? Paano yan? Kung ikaw ba siya, magrereklamo ka, Lord, ba't naman ako nabaril? No? Bakit ko naman naranasan ito? Diba? Nagpastor na ako, bakit may involved pang bala? Teka muna. Do you see the connection? Diba? Parang mayroong yung ginagawa mo dati, tapos ngayon mismo, yung naranasan mo, no? O ngayon, ditiisin mo. Hello? No? Ako naman po, personal experience ko po ito, no? Nanood po ako ng Labang Pacquiao at Ugas. Naalala ko rin po yung panahon na
huli talaga na masapak ako sa mukha. Nung ako po kasi elementary hanggang high school, ang dami ko pong basag ulo na pinasok, madalas ako po nag-uumpisa, no? Dami ko rin pong nasapak. No? Pero kung kailan po ako nagpapakabait na born again na po ako, nasa Bible school na po ako, minsan po nakasakay kami sa tricycle po yun ng school namin, so ang nagdadrive kasama ko pong estudyante, back ride po ako, tapos may tatlo kami yung isa nasa loob ng sidecar. Bigla na lamang po, itong driver po namin, hindi niya natansya, mayroon po kaming nadaanan na nagpuprosesyon, mayroon silang mga float, di ba yung mga karosa. Tapos po, nun pong madaanan po niya yung isang float, pag ganun po niya, hindi ho niya natansya, nasabit yung float, bakbak po yung isang dekorasyon po nila, yung plywood, gumanon ho. Huminto naman siya agad, kaso galit na galit ho yung mga tao. Yung pong driver namin ay itinabi na nung isang guard, nung isang tanod, parang siguro kinakausap lang, naiwan ho ako doon sa back ride, sa likod ng motor. Pagdating po nung isa pa, na galit na lalaki, na tanod din yata, bigla na lang sumapak, bigla na lang ako binigwasan. Dito, kaliwete, mukhang Pacquiao no? As in, putok ho agad yung labi ko, dugo-dugo ho talaga, pero sabog ho yung kamay niya. No? Hindi naman. No? Yun, pambira, no? Sasabihin ko ba sa Lord, ba't naman ganito? Magpapastor na ako, nasa Bible school na ako, nasa pakpa ako. Diba? Magrereklamo pa ba ako ng ganon? No? Teka muna, no? Mukhang maganda ring alalahanin, nung hindi ka naman Christian, dami mo rin namang nasapak, ha? No? By the way, hindi ko naman sinasabing, kapatid ha, na, ay ganun ba yun, pastor? Pag siseryoso ka na kay Lord, pag maglilingkod ka, kung magnanakaw ka dati, mananakawang ka. Diba? So, ibig sabihin, kung ang dami mong pinaiyak, paiiyakin ka rin, no? Hindi naman ho doktrina ito, no? Pero ito po ay personal na experience lang po namin. No? Hindi ko naman sinasabing ganun ang mangyayari po sa lahat. Hindi naman ganun ang nangyayari po sa iba. No? Pero the point is, okay, ano magrereklamo? Hindi ko ba titiisin na lang? Pambira. Nakasakit ka rin naman nung gumagawa ka ng masama. Ngayong gumagawa ka ng mabuti, ayaw mo nang masaktan. Diba? Nung gumagawa ka ng masama, tanggap mo ang hirap. Nung gumagawa ka ng mabuti, ayaw mo na ng hirap. No? Ano yon? Come on. Hindi ba dapat na mas lalo ngayon na sa panahon na gumagawa ka ng mabuti, mas marunong ka magtiis at marunong mong tanggapin yung hirap. Nung hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon, no, kahit anong sabihin sa'yo ng mga kaibigan mo, kahit anong mga marinig mo, di ba? Minsan kahit anong pagdaan, tinitiis mo eh. Nung naging Christian ka, may narinig ka lang na hindi magandang kunti, na open ka na agad, na wala ka na agad. Ano yun? Nung naging Christian, humina? Come on. Nung hindi pa Christian, makapal. Nung naging Christian, numipis. Balat sibuyas na. Ganun ba yun? Di ba? Ano ba yun? Di ba dati matatag eh. No? Ngayon, biglang marupok. No? Teka. No? Bakit ganun? No? Mga kapatid, no, mahalaga po na matutunan natin na sa buhay, pag nakakilala tayo sa Panginoon, the moment you choose to do what is good in the sight of God, mayroon pong mga pagkakataon na makakaranas din po tayo ng hindi magaganda, na mga bagay na masasama. Kailangan po nating maintindihan po yan. Ano po? Ito po, 1 Peter 2 verse 20. Isa pa hong magandang point dito. No? Sabi niya, for what credit is it if when you sin and are beaten for it? No? Ano raw? Anong mapapala nyo? Credit ba yan sa inyo? No? When you sin and are beaten for it? Pag ikaw magkakasala tapos ikaw ay nagulpi, ikaw ay pinarusahan dahil sa ginawa mong masama, no? At pagkatapos tiniis mo yon, karangalan ba yon sa iyo? No. Ulitin ko po sabi niya, may tuturing mo bang karangalan na may ginawa kang masama tapos mayroong consequence, pagkatapos ay tiniis mo, masasabi mo bang, huy, alam nyo, nang isnuts ako, tapos nagulpi ako, no? Ang tibay ng katawan ko, buhay pa ako, no? Pagmamalaki mo ba yon? No? Pagmamalaki mo ba na yung dinadanas mo ay consequence ng kasalanan mo? No? Hindi. Sabi niya, but, tuloy po natin yung verse, but, if when you do good, and suffer for it you endure,
this is a gracious thing in the sight of God. Pero pag ikaw ginagawa mo mabuti, pagkatapos, meron ka pa rin naranasang hindi maganda. You endure suffering. Alam mo, sabi niya, yan ang isang bagay na kinalulugdan ng Diyos. Isang bagay na natutuwa si Lord. Hindi natutuwa ang Panginoon pag may ginawa tayong masama tapos nagdanas tayo ng consequence nito. Pero natutuwa po si Lord pag tayo may ginawang mabuti. At pagkatapos mayroon ito, sa paggawa natin ng mabuti, ay nakaranas ka ng hindi maganda. Nag-share ka ng gospel na pahiya ka. No, naglilingkod ka sa Panginoon ay napagalitan ka. No? At may mga nagalit sa iyo na mga kaibigan mo. No? Sabi mo, yung mga dating mong mga kasama sa kalukuhan, ngayon ayaw na nagalit sila sa iyo. No? Ikaw na yung topic nila lagi, negatively. No? Sabi ng Panginoon, huwag mong intindihin yon kasi you're doing what's good. At importante, sabi ng Panginoon, yung ginagawa mo, kahit masama ang tingin ng ibang tao, yan ang isang bagay na mabuti sa harapan ko. Kapatid, tiisin ang kasamaan. Number 3, tapatan ang kasamaan. No? Ano ibig sabihin tapatan ang kasamaan? Lilinawin ko munang mabuti. Ano po? Na tayo po, kahit anong mabubuti ang gawin natin, ay hindi po sapat yun para bayaran ang ating kasalanan. Yung iba kasi akala nila parang di ba? Parang timbangan daw yan No, na siguro kung ito yung ginawa mong masama, tapos ito yung ginawa mong mabuti, pag dinagdagan mo yung gawa mong mabuti at mas mabigat na siya kaysa sa ginawa mong masama, ayun, bayad ka na, di ba? Ayos na, quits na, no? So yung iba ay magagawa ng masama, pagkatapos magdodonate sa simbahan, di ba? Ganon, no? Magbebenta ng drugs, tapos magpapatayo ng simbahan, no? So parang tinatapatan yung ginawang masama ng mabuti. Hindi po ganon ang ibig nating sabihin dito po sa point na to. Ang ibig nating sabihin, ganito po, na lahat ng kasalanan po natin, kahit anong buti ang gawin natin, hindi ho natin mababayaran yan. Wala pong makapaglilinis sa atin yan dahil sa ating gawa. No? Kahit po anong pagpapakabuti ang gawin ko, anong paglilingkod sa Diyos ang gawin ko, mananatili yung kasalanan ko. Hindi mabubura yon. Pero ang good news ganito, nung tayo po lumapit sa Panginoong Diyos, sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, lahat ng ginawa nating kasalanan, kahit sobrang bigat, kahit sobrang laki, lahat ng yan pinatawad ng Panginoon. Nilinis niya ng kanyang dugo. So, pinatawad ng Panginoon ang ating kasalanan, kagaya ng ginawa niya kay Pablo, at nabura yung ating kasalanan. Ngayon, nung nabura yung ating kasalanan, hindi ka nagagawa ng mabuti ngayon para na sa ganon, bayaran mo yung iyong kasalanan. Hindi na. Gagawa ka ng mabuti para nang sa ganon ay pasalamatan mo ang Panginoong Hesus na namatay sa krus at nagbayad ng kanyang dugo para sa iyong kasalanan. Hindi po pambayad, pasasalamat. Are you following, mga kapatid? No? So, paano tapatan, pastor? No? Ako nabuhay sa kasalanan dati, pero ngayon, pinatawad ako ng Panginoon. Ngayon, gusto ko naman may magawang mabuti bilang pasasalamat sa Diyos. At paanong pasasalamat yun? Ano ang best na gawin? Paano kung pasasalamatan si Lord sa ginawa niya sa buhay ko? Paglilingkod sa Kanya. Yan ang nangyari kay Pablo. Kaya nga sabi, he will be my instrument to the Gentiles. Maging kasangkapan po ng Panginoon. Tingnan niyo po itong 1 Corinthians 15:9-10. Dito makikita niyo yung pagbawi talaga ni Paul. Aliwaliwanag dito sa verses na to. Sabi po niya, for I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle because I persecuted the church of God. Tingin ni Paul sa sarili niya, ako yung pinakaaba, pinakamababa, pinakawalang kwenta sa lahat ng mga apostol. Hindi nga ako karapat dapat tawaging apostol. Sabi niya, bakit? Inusig ko ang mga mananampalataya, inusig ko ang mga Kristiyano. I persecuted the church of God. Pero ito po ang matindi, verse 10. But, pagsabi po ng malakas, but, mahalaga po yung salitang yan. Pero, by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain. On the contrary, I work harder than any of them.
though it was not I, but the grace of God that is with me. Matindi. Ano po? So makikita nyo po, I am the least. Hindi ako karapat-dapat. I did evil. Ang dami kong wrongdoings. Sabi ni Paul. Tapos, pero ngayon, sabi niya, dahil sa pinatawad ako ni Lord, ano ang ginagawa ko? No? Dahil sa kanyang biyaya, nakapaglilingkod ako. No? At ibinibigay ko yung best ko. I work harder than any of them. Kapatid, magandang pag-isipan yan, no? O nga, paano kung bang tatapatan, pastor? Halimbawa, chismosa ka dati. O di ituloy mo pagiging chismosa mo, ngayon born again ka na, pero i-chismis mo si Jesus. Di ba? Mga TikTok mo dati, puro mga kalukuhan, mga malalaswa, o mga pangit na mga nilalabas. Baka naman pwede mag-TikTok ka ngayon, TikTok mo naman ngayon ang gospel. Di ba? Mga post mo dati sa FB, mga masakit sa mata, di ba? Bakit di ka ngayon mag-post, no? Para kay Lord? Di ba? Pambira dati, madiskarte ka sa kalukuhan, Pag gagawa ka ng kasamaan, dami mong paraan, Tama? Bakit ngayon pagdating sa paglilingkod sa Lord? Mahirap, no? Walang paraan. Come on. Kung gagawa ng kalukuhan, mga creative. Pagdating sa paggawa ng kabutihan, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, no, nawalan ng ideas. Ano yan? Di ba? No? Kung dati, matapang ka, no? kahit saan ka humaharap ka, di ba? Kapal na mukha mo, o di kapalan mo naman mukha mo ngayon, para naman sa Panginoon. Di ba? Pag mag-games ka, nakakagawa ka ng paraan na pag-load ka, pag cell group, wala. Ano yun? Di ba? Ibig sabihin, kung may mga nagawa ako mga ganito, no? Sana yung creativity ko, yung initiative ko, yung efforts ko dati, no, yung tapang ko dati, yung sipag ko dati, yung tiyaga ko dati, no, gagamitin ko naman ngayon sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po ang ibig nating sabihin, natapatan ang kasamaan, mga kapatid. Ano po? No? Si Bishop Uriel nakakatuwa. Di ba alam niyo naman yung kwento po ng buhay niya, dati siyang president ng LFS, League of Filipino Students. Of course, komunistang kilusan ito ng mga estudyante dati. Dati rin po siyang leader ng Tau Gamma. So, ang dami rin niya mga nasaktan, may mga napirwisyo, may mga hindi magandang mga nagawa. No? Pero ngayon, tingnan niyo naman yung ginagawa po niyang paglilingkod po sa Panginoon. No? Yun pong kung paano niyang inimpluwensyahan yung mga kabataan dati para magrebelde sa gobyerno. Ngayon naman, inuumpluwensyahan niya ng pakaraming mga kabataan para na sa ganun naman, maglingkod naman po sa Diyos. At magpagamit para sa ikabubuti ng bayan. Alam po, yun po ang sinasabi po natin dito. Si Apostol Pablo, yun po ang sabi po niya. No? Ito ako dati, pero bumawi ako kay Lord. No? Tingnan niyo po isa-isa lang po natin, may mga important words po dito. Sabi niya, unworthy to be called an apostle. I am the least. I am even unworthy. Hindi ako karapat-dapat. Bakit? Ang nakita ni Paul kasi yung kasalanan niya. Alam niyo mga kapatid, unang-una na dapat nating maintindihan. Kasi ba't pa pinag-uusapan natin pagbabawi? Minsan po kasi hindi natin naiintindihan yung kasalanan natin sa Panginoon. Kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Minsan nga akala natin wala tayong kailangan bawiin. Minsan nga yung iba pa nga yata, akala nila si Lord pa may utang na loob sa kanila Pasalamat ka nga Lord, nag-church pa ako Minsan mga ganun-ganun tayo, no? Hindi. Alam po ninyo, pare-pareho tayong makasalanan sa harapan po ng Panginoon. Tingin mo maliit lang yan, hindi, malaking bagay ho yan sa harapan ng Panginoon. Isipin mo ganito, natalsikan yung mata mo ng alcohol, isang talsik lang. Isang talsik lang yun, kapiranggot. Pero mahapdi, di ba? Ang Diyos na kabanal-banalan, ang Diyos na napakalinis, ang Diyos na walang ginagawang kasalanan. Sabi ng Bible, He cannot even look at evil. Hindi niya ba siya makatingin sa masama? Alam mo, isang masamang na sinabi mo, isang masamang ginawa mo, no? Kahit pa tingin mo, maliit lang na bagay yan, parang talsik yan ng alcohol sa mata ng Diyos. Kailangan nating maintindihan yung bigat ng kasalanan. Bakit may mga tao na ganun na lang, dahil sa sobrang pasasalamat nila sa Panginoon, ganun na lang din sila maglingkod. Kasi na-appreciate nila kung gaano po sila pinatawad ng Diyos, kung ano ang laki ng kasalanan. Pero yung may mga Kristiyano, akala nila, parang okay lang naman sila, hindi nila na-realize ang kanilang kasalanan. Walang sino man ho sa atin na maliit lang ang kasalanan. Lahat tayo, tingin mo lang yan, na kunti lang kasalanan mo, pero lahat tayo pare-parehong makasalanan sa harapan po ng Panginoon. Natatandaan po ninyo, merong isang babae, di ba na ibinuhos niya lahat ng pabango sa Panginoong Hesus, sa paan ng Panginoong Hesus. Ang sabi po nung Pariseyo, tingin nung Pariseyo kasi sa kanyang sarili, hindi siya masama,
So sabi niya, tingnan mo itong pinintasan niya si Jesus eh. Pero sabi ng Panginoon, at yung babae, pero sabi ng Panginoon, Simon, nakikita, sasabihin ko sa iyo to. Halimbawa, sabi niya, mayroong isang mama, nagpautang. Yung isa pinautang, ano na lang po ito, hindi ito yung eksaktong amount. Yung isa pinautang ng 1,000,000. Yung isa pinautang ng 1,000,000,000. Pagkatapos, bandang huli, yung pareho silang hindi makabayad, sabi nung may-ari ng pera, sige, wag na kayo magbayad pareho. Sino sa inyo o sino doon sa dalawa ang mas magmamahal doon sa pinagkautangan nila? Sabi ni Simon, siyempre po, yung pinautang ng 1,000,000,000. No? Anong sabi ng Panginoon? Ganon din naman sa'yo, Simon, sabi ng Panginoon. Akala mo kasi maliit lang utang mo sa Diyos. Kaya hindi ka ganyan magmahal sa Diyos. Itong babaeng ito, dahil prostitute siya, alam niya sobrang laki ng utang niya sa Diyos. Kaya ganyan siya nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa akin. Sabi po ng Panginoon. Mga kapatid, hindi talaga ito issue ng kung gaano kalaki kasalanan mo. Kundi kung ano ang tingin mo sa kasalanan mo. Kung tingin mo malaki ang kasalanan mo, at lahat naman sa totoo lang malaki ang kasalanan natin sa Diyos. Dapat lang na ibigay natin ang best natin sa Panginoon. So, unworthy, yeah. No? Pero sabi niya, by the grace of God, I am what I am. Hindi ako karapat-dapat maging pastor. Hindi ka karapat-dapat maging cell leader. Hindi ka karapat-dapat tumayo sa stage. Sila tayo, hindi tayo karapat-dapat. But by the grace of God, we are what we are. Sa biyaya lang po ng Panginoon. Kaya kapatid, kahit ano pa ang background mo, kahit gaano ka kasama, tingin mo, wala, hindi ako karapat-dapat dyan. Naku, masusunog ako dyan, pastor. May maganon pa di ba? Naku, pastor, baka tamaan ako ng kidlat, no? Pag naglingkod ako sa Diyos, pag nagbitbit ako ng Bible. Hindi po, by the grace of God. Alam niyo po ibig sabihin ng grace? Hindi ka karapat-dapat, pero ginawa kang karapat-dapat ng Diyos. By the grace of God, no? I am what I am. No? Pero ito po ang maganda. Sabi niya, and His grace toward me was not in vain. Hindi ko sinayang yung grasya ng Diyos sa akin. No? Bakit? No? Sabi niya, kung gaano kabuti ang Panginoon sa akin, talaga, tinapatan ko naman talaga ng matinding paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Na-appreciate niya kasi yung grace of God. Hindi niya sinayang. No? Alam niyo mga kapatid, di ba, yung pagsasayang ng grasya. Speaking of pagsasayang ng grasya, minsan kasi akala nila, di ba, akala yata ng iba, pag sinabing wag sayangin ang grasya, ibig lang sabihin, wag sayangin ang kanin. No? Hindi po. Wag sayangin ang calling. Wag sayangin ang calling. Kasi grasya ng Diyos yan. Ngayong panahon ng pandemic, ang dami nagsasayang ng grasya. Pinabayaan na yung kanyang disciple, hindi na minimit yung kanyang cell group, hindi na tinutuloy yung kanyang ministry, hindi na naglilingkod sa Panginoon, hindi na nagsishare ng gospel, hindi na nag-i-invite. Yung pamilya, kahit sabihin, i-reach out natin pamilya natin, mahalin natin sila, pamilya natin. Walang dating. Nagsasayang ng grasya, mga kapatid. No? Huwag sayangin ang grasya. No? Ay sabi ni Apostol Pablo, no? Hindi ko sinayang yung calling ko, yung pagkakatawag sa akin ng Panginoon. Oo nga naman kapatid, isipin mo grasya ng Diyos, di ba? Imagine, ang sama mo, makasalanan ka, pinatawad ka ng Panginoon, namatay si Jesus para sa iyo, inugasan kanya ng kanyang dugo. Ngayon, papunta ka sa langit, instead na papuntang impyerno, tapos ano gagawin mo? Mag-ML lang, magdota lang. Sinasayang mo ang grasya. Puro online games. O pagpapaganda ka lang, pag-gym ka lang, pagpapalaki ng katawan. Walang masama doon, pero ganun lang. Nagsasayang ka ng grasya. Puro negosyo lang, puro trabaho lang, puro pamilya lang. Nagsasayang ka ng grasya. No? Alam niyo, dapat, kagaya ni Apostol Pablo, sasabihin mo, not in vain. His grace to me was not in vain. Kasi, nag-i-invite pa rin ako. Naglilid ako ng cell group, nagdi-disciple ako, nagsisira ako ng gospel, may ministry ako, nagpapagamit ako sa Panginoon. His grace to me was not in vain. Alam niyo, ganun lang po yun. Paano ba ang tamang tugon sa grasya ng Diyos ng pagpapatawad sa mga kasamaan ko, no? Maglingkod sa Panginoon. Tapos po, ano sabi ni Paul? I work harder than all of them. No? Hindi ko sinayang. Sa paanong paraan? I work harder than all of them. No? Mga kapatid, this is the right response to God's grace. Not, by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not in vain. No, I relaxed than more of them. No? Ano ba? Mas nag-relax ako. No? Bakit? Kasi mas naintindihan ko ang grasya ng Diyos. Mas na-experience ko ang grasya ng Diyos. No?
kaya I work lesser than all of them. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, yan ang problema, yung issue ng extreme grace. No? Na yung mga mas nakakaintindi raw ng grace, sila raw ang dapat ay mas relax lang sa buhay. No? Yung bang pakuntihan ng ginagawa o pawalahan ng ginagawa, hindi paramihan. No? Hindi na ito patindihan, kundi pagaanan. Kasi nga, naiintindihan daw nila ang grace. Pag naiintindihan mo raw ang grace, dapat hindi ka hard, dapat hayahay lang. No? Si Paul, ano sabi ni Paul? Naiintindihan ko ang God's grace, na-appreciate ko ang God's grace, I experience God's grace, that's why I work harder than all of them. At nung sinasabi ito ni Paul, hindi pa reklamo. Sinasabi niya ito as an honor. No, sabi niya, I work harder than all of them. Hindi yung parang, ay, mabuti pa sila, chillax lang sila. No, hindi ganun ang ibig sabihin. Hindi po niya kinahabagan yung, hindi siya nagka-self-pity. Iba kasi iba mga Kristiyano, bakit sa church namin, may mga ganito, yung ibang church wala, naawa sa sarili. Diba? Yung iba, nainggit pa sa iba. No? Yung ibang church lang, pwede namang pasimba-simba lang. Pwede naman maging Kristiyano na ganito lang. No? Come on. No? Kasi mas naintindihan nila ba ang grace? Sino ba talaga ang mas nakakaintindi ng grace? Di ba si Paul? And I work harder than all of them. Pero ito po, lastly, dito sa sinabi niya, not I, but the grace of God. Sa biyaya ng Panginoon. Hindi sa sarili kong lakas. Pangalawang definition pala ng by God's grace, mga kapatid, ng God's grace ay ito. No? Yung you are not able, but God made you able. No? Yung isa unworthy, yung isa unable. Pag unworthy ka, you need God's grace. Gagawin kang worthy ni Lord. Gagawin kang karapat-dapat. Pag unable ka, gagawin kang able ni Lord. That's grace also. No, yun bang, pag sinabing, ikaw, hindi ka karapat-dapat pumunta sa langit, ginawa kang karapat-dapat. That's God's grace. Pero wala kang kakayahang maglingkod sa Diyos. No? Ngayon, bibigyan ka ng kakayahan na maglingkod. That is God's grace as well. Na yun ang naiiwan, na hindi naiintindihan ng iba. Kaya wala daw dapat gawin kasi akala nila ang grace tungkol lang sa unworthiness. Hindi po. Ang grace din po tungkol po sa inabilities natin. Kaya nga tayo binigyan ng ability. Kung binigyan ka ng ability, may paggagamitan. Hello? Gamitin mo yung ability. Tinawag ka ng Lord para maglingkod, mga kapatid. No? So, sabi ni Apostol Pablo, not I, but by the grace of God. No? So, kapatid, gusto kong makabawi. No? Gusto kong makarest back. Pero tandaan mo, mag-uumpisa yan sa desisyon mo, pero tandaan mo, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi sa sarili mong lakas. Dahil sa pag sarili mong lakas ang ginamit mo, mapapagod ka lang. Magsasawa ka lang din. No? Hayaan mo, by the grace of God. No? At yun po ang totoo. Kaya ka makakabawi, hindi sa galing mo. Makakabawi ka kasi tutulungan ka ng Panginoon. Makakabawi ka kasi ang Panginoon ang mag-i-empower sa'yo. At ibibigyan ka niya ng strength. At magtutuloy-tuloy ka. Hanggang kamatayan, sabi ni Apostol Pablo. Hanggang kamatayan. Kaya nating tuloy-tuloy na maglingkod sa Panginoon. At kaya nating gumawa ng dakilang mga bagay by the grace of God. Amen po ba? Tawagin ko nga po rito ang worship team po natin. Mga kapatid, sabi ko nga po, downward spiral. Downward spiral. Huwag ganun ang buhay. Tuldukan mo na yan. Dapat, tama na to, sagad na to. No? Tapos, from there, anong gagawin? Aakyat naman ako, di ba? Hindi ko hayaan na pababa. Kahit ano pa ang nangyari, ang maganda sa Panginoon, lagi kang mayroong chance. No? So, anong gagawin mo? No? Ito naman, pagdating, downward spiral, obstacle. Tapos magdesisyon ka, Lord, papagamit po ako sa iyo. Maglilingkod po ako sa iyo, Panginoon. Binibigay ko ang buhay ko sa inyo. Aangat po ako. Kapatid, pwede mo ba ngayon sabihin from the heart, Lord, here's my life. This is my living sacrifice. Lord, use me. Pinagpaglilingkod ko buhay ko sa iyo. Kung paano, Panginoon, nasunod ko ang demonyo sa buhay ko nung mga nakaraan. Ngayon, ikaw ang susundin ko. Dati, nagamit din ako ng demonyo no? Pero ngayon, papagamit ako sa iyo, Lord. Lord, here's my life. It is a living sacrifice. Fill me and